Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po. Muli pong nagbabalik para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa mapayapa at maayos po tayong kalagayan lahat, mga kababayan. Umpisa na po natin mga tambay agad. Komentuhan po natin mga tambay. Ito pong House of Crocs ay nagbabalak po. Ito pong mga bata pang mga buhaya na napakarami na pong napakinabang sa ating bansa umano. Ito po mga buhaya na ito umano. Ngayon, nagpaplano po sila. Imbis po ang unahin po nila ang solusyonan ang korupsyon ng ating bansa at lalong-lalo po ang bitay ay maipasa na po para po sa mga magnanakaw na politiko ay magkaroon po sana ng bitay para sa kanila. Pero ang isinusulong po nila ay para rin po sa kapakanan nila, mga kababayan. Ang kapangyarihan po. Ngayon, nagsusulong po sila na pababain daw po ang edad ng nagiging leader o sinasabing Pangulo ng bansa at Vice President ng bansa ay ibabawasan daw po nila ang edad, mga kababayan. Isusulong po nila sa Kongreso. Ibang klase, no? Itong mga tao na ito. Ang magsusulong pa, ang may panukala pa, yung bumuhos ang pera, nangunguna po. Ito pong representative po ng La Union na bumubuhos po ng pera doon po sa kanilang lugar, sa La Union, mga kababayan. At may issue po ito ng vote buying at siyempre may issue rin po ng flood control. Sila po ang nangunguna. At siyempre po, si Kong Hun, mga katambay, ganon din po. Congressman po yata ito sa Zambales, mga kababayan. Pakinggan po natin, mga kababayan. Sinusulong naman sa Kamara na ibaba ang edad ng mga tatakbong presidente, vice-presidente at senador sa bansa. Git po ng dalawang kongresista kabilang po sa Young Guns na dapat bigyan ng pagkakataon ang mga politiko na may angking talino at sinseridad na mamuno sa bansa. Victor Retak sa balitang yan. Gusto ng liderato ng Kamara na kabilang sa young generation sa mga kakandidato sa pagka-presidente, vice-presidente at senadora sa 2028 elections. Dahil dito, inihain ngayon sa Kamara ang resolution of both houses o RBH number 2 na nagsusulong na magpatawag ng Constitutional Convention o CONCON para maamyendahan ang saligang batas na naglalayong ibaba ang minimum age requirement na mga tatakbo sa pagka-presidente, vice-presidente at senadora. Ang RBH number 2 ay inakda ni na House Deputy Speakers Paulo Ortega at Jefferson Kung-Hun na kabilang sa grupong Young Guns sa Kamara. Sa ilalim ng 1987 Constitution, ang minimum age qualification sa kakandidato sa pagka-presidente at vice-presidente ay 40 years old, kaya gagawin na itong 35 years old at sa senador na 35 years old ay gagawing 30 years old. Paliwanag ni Ortega, dapat bigyan ng pagkakataon ang batang henerasyon ng mga politiko na mamuno sa bansa na mayroong angking talino at senseridad. And so I think it's high time na ibukas natin ang mas masyadong institutional yung dating na parang minsan dapat old heads lang yung mga nandyan. So we're opening up to a more collaborative type of government. Vic Samintak para sa mata ng Agila. Yan po mga tambay. Hindi po ba bukas na nga po ang pera ng taong bayan sa inyo? Di ba? Hayag na nga eh. Bukas na bukas po ang pondo ng taong bayan sa inyo. Kaya nga po, nung umupo po kayo, hayag na po sa taong bayan na open po. Open po ang korupsyon sa inyo, lalong-lalo ng 19 Congress. Lalong-lalo po ito nagsasalita na si Ortega, mga bayan. Bumubuhos po ang pera at biyaya sa kanyang lalawigan, mga tambay, sa La Union, sa kanyang distrito. Unbelievable, ano? Senador, pabababain mo. Gagawin mo lang 30 years old, mga kabayan. Di po ba? At ang Vice President at ang Pangulo, gagawin mo lang 35 years old, yung dating 40 years old. Mga kabayan, ibig sabihin, itong mga bata na ito, na bata pa lang ay mga magnanakaw na, ay gusto pong maging powerful agad, mga kabayan, para mas marami pong manakaw umano sa atin. Hindi kaya
Mga kababayan, hindi po ba dapat ang unahin ito at gusto ng taong bayan, ipasa nyo ang batas ng pulburon test? Di po ba? Ang drug testing. Ipasa nyo ang batas. Gumawa kayo ng batas para riyan. Hindi po ba? Dahil karamihan po sa inyo ay takot magpapulburon test, lalong-lalo po sa buhok at sa dugo. Di po ba? Wala pa nagpapapulburon test sa inyo? Sa buhok, puro sa ihi. Pati sa Senado, dahil ayaw nyong gawing batas. Pati ang bitay para sa mga magnanakaw sa gobyerno ay ayaw nyo isa batas para sa inyo. At may proteksyon ng taong bayan sa mga nagpapakademonyong magnanakaw na bata pa lang na politiko ay magnanakaw na umano sa ating bansa. Ngayon, nangangarap na naman, mga kababayan, na mas mataas na posisyon. Mga kababayan, nagmamadali po ang mga batang magnanakaw umano sa ating bansa na maging mas mataas na po ang kanilang posisyon dahil hawak po nila umano ngayon ang magbibigay sa kanilang pangarap. Katulad po ng nasaksihan natin sa COMELEC. Ano po ba ang ginawa ng COMELEC, mga kabayan? Yung sinasabi po natin, yung ating pong agam-agam, ang mga binoto natin ay hindi po nila pinapasok umano. Yung mga gusto po nila ang pinapapasok yata nila. Katulad po na nangyayari ngayon. Hindi po ba? Mga talunan, talo na, nagiging congressman pa, katulad ng pastor. Mga may issue sa pulburon, nakakulong, nakalaya, pulburon, mga tambay, mahilig sa saba, tapos may mayor pa, na talagang dating pulburon lord, panalo na iproklama. Merong mga namimigay ng pera, mga kabayan, vote buying. Katulad po na nagsasalita yata ngayon na si Ortega. Mga kababayan, makakapal na lang po ang mga pagmumuka. Pakapalan na lang po ng pagmumuka. Ganyan po talaga yung mga nagpapakademonyo po sa kapangyarihan, umano, at nagpapakademonyo sa pera, umano. Ganyan po talaga. Kakapalan mo na lang po ang pagmumuka mo. Dahil sa dami ng nakulimbat mo umano sa Pilipino. Hindi po ba? Ngayon gagawin yung batas. Bakit? Wala na kasi kayong napipiling panlaban sa Vice President. Kaya sino papapasukin nyo? Mga kabayan, kayo! At yung mga bata pa na sinasabi, bakit? Ilang taon na ba si Sandro? At minamadali nyo. Ilang taon na ba si Sandro Marcos, mga tambay? Para ipanlaban nila sa 2028 at minamadali nila. At syempre, itong mga tao na ito, iba po ambisyon nito, mga kababayan. Kaya nga po mga tambay, pagka nilagyan mo ng logic, yung sinusulong nila na PI, yung People Initiative, ito po yun eh. Babaguhin po nila ang ating konstitusyon. Babaguhin po nila eh. Kasi nakikita po natin ngayon kung gaano po sila kaswapang at kasakim sa kapangyarihan at sa pera umano. Lahat po gagawin nila para po panatiliin ang kapangyarihan hindi na mawala sa kanila. Pati po ang edad, mga bayan, ang edad, pati ba naman yan, babaguhin para po sa pagiging sakim nila. Maaga pa lang, nagiging sakim na itong mga kabataan na ito na sinasabing mga batang politiko. Ganyan po katindi kagahaman ngayon, umano, ang mga politiko sa ating bansa. Magmula nang pumasok po ang binagoong Pilipinas. Nawala na po ang mga politiko na mayroong paninindigan, makabayan, may prinsipyo. Ngayon po, karamihan po ng mga politiko, puro magnanakaw umano ng pera ng bayan. Majority po, magmula sa baba hanggang sa itaas, wala ka na pong mapipili, mabibilang mo na lang sa iyong mga daliri ang matino po ngayon sa ating bansa. Hindi po ba? At least meron pa. Kaya nga, napakaswerte po natin dahil nabigyan po tayo ng magaling na presidente katulad po ng dating Pangulong Duterte. Kasi kung hindi po magaling yan, hindi nila ipatatapon yan. Palibas ay magaling at takot sila dahil kahit hindi na presidente ang dating Pangulong Duterte ay napaka-popular pa. Napaka-popular kahit hindi na po presidente, mga kababayan. Kaya nga po siningle out nila yan di ba? Nagpapanksyon ng ating judicial, ang ating korte, walang kaso sa Pilipinas na nililitis, ipinatapon mo
Tapos yung pinagdalan mo, wala pang jurisdiction sa iyong bansa. Ano ibig sabihin nun? Kawalang hiyaan, pagtitraidor, pagtataksil, pero walang investigasyon sa Kamara at Senado. At wala rin pong yaw-yaw ang human rights dyan. Diyan ka magtataka sa mga hayop na yan, umano. Kaya dito pa mga tambay, sana po hindi po nila ito, hindi po ito importante. Kailanman po ay hindi importante ang edad sa nanunungkulan sa ating bansa. Ang importante po sa ating bansa, yung matitinong politiko, hindi magnanakaw, maglilingkod sa bayan at sa Pilipino, iaayos mo ang bansa sa kahirapan, aayos mo sa korupsyon. Yan ang kailangan, hindi ang edad. Mga kababayan, lilinisin mo sa napakaraming mga magnanakaw sa ating bansa. Yan ang kailangan politiko, hindi ang edad. Dahil ngayon sa ating bansa, ang mas marami ngayon nagnanakaw, parehas na rin po ng matatandang politiko, pati mga bata ngayon, ay nagiging mga magnanakaw na rin umano. Hindi po ba? Dahil karamihan po ng pumirma sa impeachment ng Vice President, ay karamihan po yung mga bata pa, mga kababayan. Wala pang 40 anyos. Nakita niyo po mga katarantaduhan ng mga hayop na yan umano? Hindi po ba? Kaya dito po, nakita niyo po yung nagsusulong pa para balangkasin ang 1987 na konstitusyon natin. Para po balangkasin nila. Sino po yung nagsusulong? Puro yung may issue na korupsyon. Napakatindi itong mga tao na ito, no? Ibang klase. Ang gusto ng taong bayan, buksan nyo libro nyo. Yan ang una nyong gawin. Ipakita nyo sa taong bayan ang sarado nyong libro. Saan nyo dinadala ang daan-daang milyon na hinahawakan nyo? Bilyon pa. Nakasarado ang inyong libro. Matutuklasan na lang namin pagka pumutok na ang mga baho, ang mga dumi ninyo ay sumingaw na. Doon lang namin nalalaman na kayo pala ay nalalagyan ng napakaraming pera ng taong bayan na bigla pong nawawala parang bula pag kayo na ang may hawak. Napupunta na yata sa sinasabi ni Mayor Magalong na mga bolt ninyo. Hindi po ba mga kabayan? Kaya dito pa mga tambay, ito pong sinusulong nila ay hindi po ito pabor sa taong bayan. Ang ating bansa ay nilagay nila sa 3 taong korupsyon, problema, at bagsak na ekonomiya, nagmamahal ang bilihin, mga kabayan, pero ang ginagawa nila solusyon, korupsyon, pamumulitika, ngayon, para pa rin sa kanila. Lahat ng pabor ay para sa kanila. Gusto nila ngayon, gusto nilang baguhin, pati edad, dahil pumapabor po sa kanila. Nakitain niyo po itong mga politiko na ito. Lahat puro pabor sa kanila. Pera, proteksyon, kalaban sa politika, pababagsakin. Tapos ngayon, pati yung edad nila, hindi makapag-intay, mga kababayan. Samantalang bata pa lang ay mga magnanakaw na yung mga hayop na yan, umano. Hindi po ba? Nagtatanong lang po si Kamanong. Hindi naman po masama magtanong. Hindi po ba? At hindi naman po masama ang salitang hayop, mga kababayan. Kung talagang nagpapakahayop ka, hindi po mura yan at hindi po masama yan. At kung ikaw naman po ay nagpapaagago, hindi rin po mura yan. Kung talaga naman nagpapaagago ka, hindi po ba, mga kababayan? Maraming salamat po mga tambay. Talaga niwawalang hiya na po tayo ng mga politiko po magmula po nung pumasok ang binagoong Pilipinas. Wala po tayong makitang matino na politiko yata umano sa binagoong Pilipinas. Lalong-lalo po yata sa mga kaalyado nila, mga kababayan. Nakakalungkot. Pera lang po natin ang tinatrabaho at syempre po yung proteksyon sa kapangyarihan. Yan ang mga gustong-gusto nila, mga kababayan. Buti na lang napigilan ang gusto nilang baguhin ang ating saligang batas. Di po ba? Nagpapasalamat po tayo kay dating Pangulong Duterte at hindi po sila nagtagumpay sa gagawin nilang tiyatsa o yung People Initiative. Kung hindi, patay tayo mga tambay. Hindi na mapapalitan ng mga walang yan, mga kababayan. Muli po mga tambay, tiis-tiis lang po tayo dahil po hindi tayo kasintapang. Wala na po halos matapang na mga Pilipino ngayon katulad po sa Indonesia na hinugot po nila at talagang binigyan nila ng parusa ang mga demonyong magnanakaw
sa Indonesia. Sa atin po kasi mga tambay, iba na po ang henerasyon po natin ngayon mga kabayan. Nakapagtataka. Pati po ang ating mga men in uniform ay wala rin po nakikita na katulad po na nangyayari sa Indonesia na ang pera ng taong bayan ay pinagsasamantalahan at ninanakaw po ng mga demonyong politiko sa ating bansa. Nakakalungkot lang po. Nakakalungkot. Na muli po mga tambay, maraming salamat po sa mga nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers. Thank you po sa inyo mga kabayan. At sa mga nagsusubscribe pa po, maraming salamat sa nagpapatuloy, nagsusubscribe. At siyempre po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat po. At siyempre po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya sa inyong lingkod. Thank you po sa inyong lahat mga tambay. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At siyempre po yung dasal at panalangin po natin mga kabayan. Huwag po natin kalimutan na isama po natin sa ating mga dasal na maingatan po ang pamilya Duterte at ang ating pong dating Pangulong Duterte, ang ating Vice President, na sila po yung maingatan sa lalo po sa mga kasamaan na na binabalak po sa kanila. At siyempre po, ganoon din po na madugtungan po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulong Duterte at siyempre po makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa, mga kababayan. Thank you po mga tambay. Ingat-ingat din po tayo. At siyempre po, ang dasal po, napaka-importante po yan para po sa pag-iingat po natin, mga kababayan. Huwag po tayo makalimot. Maraming salamat po sa muli. Bye-bye!